Paano kung ang problema ay hindi ang iyong pitaka, hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong swerte, hindi rin ang ekonomiya? Paano kung sa lahat ng panahong ito, ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay natigil ka, pagod, at ubos sa pinansyal, ay dahil sa mga sinasabi mo sa sarili mo araw-araw? Sa karunungang Budista, hindi nagsisimula ang pagbabago sa pera. Nagsisimula ito sa enerhiya, sa layunin, sa mga salita. Dalawang simpleng salita, mga salitang walang halagang piso, mga salitang alam mo na. Ngunit hindi mo pa nagagamit ng may tunay na kapangyarihan. Sa isang bansang bawat piso ay mahalaga at bawat puso'y umaasa. Ang dalawang salitang ito ay maaaring magbago ng daloy ng pera sa iyong buhay. Hindi ito mahika, hindi rin ito lihim na ritual. Ngunit taglay nila ang isang uri ng katotohanang tahimik na nauunawaan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Sabihin mo ang dalawang salitang ito, araw-araw, taos-puso, at may paniniwala, at masdan kung paano tutugon ang mundo. Hindi mo kailangan ng milagro sa buhay. Kailangan mo lang ng panibagong simula. At ang simula na iyan ay nagmumula sa iyong mga salita. Sa mga tahimik na sandali, bago magsimula ang araw, bago bumigat ang trapiko, bago may hilingin sa iyo ang mundo, may isang pagpipilian. Karamihan ay hindi ito napapansin. Nakatago ito sa likod ng routine, sa mga bayarin, sa bigat ng simpleng pagpupunyaging mabuhay. Lalo na rito sa Pilipinas, kung saan ang isang tao lang ang kadalasang inaasahan ng buong pamilya at ang mga pangarap ay tila luho lamang. Pero kahit sa ilalim ng ganong presyon, may isang bagay na banal, ang paraan ng ating pag-iisip, ang paraan ng ating pagsasalita, ang dalang enerhiya ng ating pagkatao, kahit walang laman ang bulsa. Ayon sa karunungang Budista, ang panlabas na mundo mo ay hinuhubog ng panloob mong vibration. Hindi lang ng iyong mga kilos, kundi ng iyong mga salita. Dahil bawat salita ay binhi, at bawat binhi ay nagbubunga. At kung pakiramdam mo'y natigil ka, kahit anong sipag mo, marahil hindi dagdag na trabaho ang kailangan mo. Baka ang kailangan mo ay bagong frequency, bagong pananaw, bagong wika para sa kasaganaan. Iyan ang tunay na layunin ng paglalakbay na ito. Hindi ito mga shortcut. Hindi ito pamahiin. Ito ay paggising sa kapangyarihang matagal nang nasa loob mo. Tahimik na naghihintay na kausapin mo ito. Nagsisimula ito sa dalawang salita. Dalawang salitang kayang putulin ang paulit-ulit na siklo. Kayang baguhin ang damdamin. Kayang buksan ang mga pintuang hindi mo alam na sarado pala. Handa ka na bang kausapin ng iba ang iyong buhay? Dahil posibleng magsimula ang susunod mong kabanata sa kung ano ang ibinubulong mo, hindi sa kung ano ang hinahabol mo. Ang kapangyarihan ng mga salita, espiritual at siyentipiko. Bago pa man naitayo ang mundo, bago ang pera, sistema o lipunan, may mga tunog na. Sa bawat sinaunang tradisyon, mula sa mga dasal ng Budismo hanggang sa mga katutubong awit, nauuna ang mga salita bago ang pagkilos. Dahil ang mga salita ay hindi lang basta ingay. Ito ay frequency. At ang frequency ay enerhiya. At ang enerhiya, iyan ang wikang nauunawaan ng universo. Sa aral ng Budismo, simpleng ngunit malalim ang paniniwala. Lahat ng ating pagkatao ay resulta ng ating iniisip at sinasabi. Ang sinasabi mo ay nagiging paniniwala. Ang paniniwala ay nagiging ina-attract mo. At ang ina-attract mo ay nagiging buhay mo. Hindi ito mahika. Hindi ito pantasya. Ito ay vibration. Isang prinsipyo na parehong espiritual at siyentipiko. Sinasang-ayunan ito ng agham. Laging nakikinig ang iyong isipan. Hindi naghihintay ang utak mo kung seryoso ka nga ba o nagbibiro lang. Kapag sinabi mong, broke na ako. Wala na talaga akong pag-asa. Hindi ko yata kaya to. Tinatanggap ito ng iyong subconscious bilang utos. At tulad ng masunuring manggagawa, ina-adjust nito ang emosyon mo, pag-iisip, at kilos ayon sa script na binibigay mo.
Pinipili nito kung anong oportunidad ang papansinin mo. Pinagdududahan mo ang sarili mo. Tahimik nitong sinasabotahe ang mga plano mo. Ito ang tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago ayon sa paulit-ulit na iniisip at sinasabi. Kapag lagi mong inuulit ang isang bagay, nagiging daan ito sa utak mo. At iyon na lang ang daang laging tinatahak. Ang mga salita ay parang binhi, isipin mo. May maliit kang hardin. Bawat salitang binibigkas mo sa sarili o sa iba ay binhi. May ibang salita na nagdudulot ng tinik. May ibang tumutubo bilang bulaklak. Pero ang lupa ay hindi ang nagpapasya. Ikaw ang nagtatanim. Kung ang palagi mong sinasabi ay, hindi ako tatanggapin. Laging kulang. Hindi ako kasing galing ng iba. Huwag kang magtaka kung paulit-ulit din itong ibabalik sa'yo ng buhay. Ngunit kung magsimulang magsalita ng iba, kahit mahina, kahit nahihiya, nagsisimula ring magbago ang lupa. Mga dasal ng Budismo at ang lakas ng pag-uulit-ulit. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na inuusal ng mga mongheng Budista ang kanilang mga mantra. Hindi sila humihingi sa Diyos. Inaayos nila ang kanilang frequency. Bawat chant ay idinisenyo upang baguhin ang panloob na mundo, upang ang panlabas na mundo ay sumabay rito. Dahil alam nila, hindi mo kailangang pilitin ang buhay. Ang kailangan ay sumabay sa daloy nito. Sa kulturang Pilipino, may sarili tayong bersyon nito. Ipanalangin mo lang, anak. Lakasan mo loob mo. Maa-attract mo rin yan. Kung anong itinanim, siya ring aanihin. Hindi lang ito mga salitang pampalubag loob. Ito'y sinaunang katotohanan, nakatago sa araw-araw na pananalita. Ang bibig ang gumagalaw sa direksyon, kaya oo, baka wala pa sa kamay mo ang pera, pero nasa bibig mo na ang vibration. At kapag nagbago ang vibration, unti-unting nagbabago ang relasyon mo sa pera. Nagsisimula kang gumaan ng pakiramdam, makapansin ng maliliit na oportunidad, makakuha ng di inaasahang tulong, makapagdesisyon ng mas matalino, tumanggi sa mga bagay na ubos lang, pumili ng mga bagay na nagpapalago sa'yo, dahil hindi ka na nabubuhay sa aksidente. Nabubuhay ka na sa layunin. At dahan-dahan, binabago ng mga layuning yon ang mundo mo. Gaya ng ambon na unti-unting nagpapalambot ng matigas na bato. Bakit maraming tao ang nanatiling nakaipit sa usaping pananalapi? Maaari kang maging mabait, masipag, laging andyan, tumutulong, nagbibigay, nagsusumikap. At kahit ganoon, parang paikot-ikot pa rin. Parang tumatakbo sa isang gulong, nagdarasal, nagsasakripisyo, pero walang nagbabago. Pero baka, hindi ito tungkol sa iyong pagsisikap. Baka ito'y tungkol sa pattern na paulit-ulit mong ginagalawan, hindi nakikitang tanikala, ipinamana sa pamamagitan ng katahimikan. Sa maraming pamilyang Pilipino, hindi pinag-uusapan ng pera. Lumalaki tayong naririnig ang mga katagang, wala tayong pera. Hindi tayo mayaman. Tama na yan, baka mahal. Hindi ko kayang ibigay yan. Sa unang tingin, tila wala namang masama, tapat lang at praktikal. Ngunit habang tumatagal, nagiging invisible program ang mga ito. Parang background music na paulit-ulit. Na laging kapos. Na mali ang humiling. Na ang pera ay para sa iba. Na ang pagnanais ng higit ay kasakiman o kawalan ng pasasalamat. Ito ang nagiging inner map natin. Kaya kahit saan tayo mapunta, trabaho, negosyo, oportunidad, naghahanap tayo ng pamilyar. Kahit pa ang pamilyar ay kahirapan. Ang takot sa pagkakaroon ng higit. May isang katotohanang bihirang banggitin. Hindi lang tayo takot mawalan. Takot din tayong magkaroon. Bakit? Dahil ang pagkakaroon ay nangangahulugan ng mas malaking responsibilidad, pagkakabunyag, posibilidad ng pagkabigo, paghusga ng iba, pagkakalayo sa mga dating kasama. Kaya nananatili tayo sa gitna, nagsusumikap para mabuhay. Pero hindi naniniwalang posible ang umangat, hinahabol natin ang pera. Pero sinasalungat natin sa pananalita. Nangangarap tayo ng kasaganaan,
pero nagkaka-guilty tayo sa pagnanais nito. Hinahangaan natin ang tagumpay, pero kinu-question natin ang mga taong mayroon nito. Ang ganitong internal conflict ay lumilikha ng energetic resistance. At ang resistance, tumataboy sa abundance. Wika ng kakulangan narito, ang ilang karaniwang salita na parang wala lang, pero parang mga silent spells. Sana all. Hindi ko afford. Okay na to. Ganito na talaga buhay namin. Pangmayaman lang yan. Pag may pera ako, saka na. Casual lang pakinggan. Pero sa espiritual at enerhiyang pananaw, ito'y mga deklarasyon. Parang sinasabi sa universo, hindi ako umaasang magkaroon. Hindi pa ako handa. Hindi ako karapat-dapat. At ano ang tugon ng buhay? Eksaktong ayon sa sinabi mo. Awareness ang unang kalayaan. Hindi mo ito kasalanan. Itinuro ito ng mga taong mahal ka, mga taong nagsusumikap lang mabuhay. Ipinasa nila ang mga takot na hindi rin nila natanong o naunawa ang lubos. Pero ikaw, andito ka na ngayon. Binabasa mo ito. Nararamdaman mo ito. Unti-unting nauunawaan na ang pinansyal na paghihirap mo ay baka hindi lang dahil sa kakulangan ng kita. Baka ito ay dahil sa panloob na kodigo. At kapag nakita na ang kodigo, maaari na itong palitan. Hindi sa pamamagitan ng pagpapanggap, hindi sa pamimilit, kundi sa pagpili ng ibang salita, ibang paniniwala, at ibang vibration. Dahil ang kasaganaan ay hindi batay sa swerte. Ito'y nakabase sa kalinawan, sa pagkaka-align, sa katotohanang emosyonal. Ang dalawang salitang ibinunyag. Matagal ka nang naghihintay. Ramdam mo ang katotohanan sa bawat pangungusap. At ngayon, narito tayo. Hindi sa isang lihim, kundi sa isang pagbabalik. Dahil ang dalawang salitang ito ay hindi bago. Alam mo na sila. Nasambit mo na sila noon pero hindi sa ganitong paraan. Narito na sila. Salamat. Iyon lang. Hindi sana all. Hindi pahingi. Hindi gusto ko pa. Kundi simple lang. Salamat. Bakit may kapangyarihan ang salamat, ang pasasalamat ay hindi lang reaksyon. Ito ay frequency. Kapag sinabi mong salamat bago pa dumating ang biyaya, bago ang pera, bago masolusyonan ang problema, nagsasalita ka sa wika ng pagtitiwala. At ang pagtitiwala ay siyang nagpapagalaw ng enerhiya. Madalas banggitin sa Budismong aral ang non-attachment, ang pagpapaubaya sa desperadong pagnanais, ang pagsasanay ng kasiyahan sa kasalukuyan. Pero ang pagiging kontento ay hindi ibig sabihin ay pagpapakain sa kakulangan. Ang ibig sabihin nito ay, handa ako, naka-align ako, bukas ako sa pagtanggap. At ito ang sinasabi ng salitang salamat sa universo. Hindi pagmamakaawa, hindi pagpilit, kundi pagtanggap. Salamat. Kahit mahirap dito sa Pilipinas, ginagamit natin ang salamat sa daan-daang paraan. Kapag may nagbigay, kapag may paalam, minsan kahit masakit. Salamat na lang. Pero paano kung bawiin natin ang mga salitang iyon? Paano kung ang salamat ay hindi lang ugali, kundi maging isang espiritual na kilos? Subukan mong sabihin ito. Bago mo tingnan ang GCash mo, bago mo buksan ang walang lamang ref, bago ang job interview, habang nakasakay sa jeep, tirik ang araw, at hindi mo pa alam ang mangyayari bukas. Salamat. Hindi dahil ayos na ang lahat, kundi dahil naniniwala kang magiging ayos. At sa isang antas, ayos na. Nasa galaw na ng universo. Hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari. Kailangan mo lang maramdaman kung anong tinatawag nito, papalapit. At ang dalawang salitang iyon, kapag binigkas araw-araw, buong loob, ay simula ng pag-uwi ng lahat ng para sa'yo. Paano gamitin ang dalawang salita para sa pagbabagong pinansyal? Ang malaman ang dalawang salita ay isang bagay. Ang isabuhay ang mga ito, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi lang ito mga salitang kailangang kabisaduhin. Ito'y dapat madama, bigkasin ng may diwa at isama sa iyong araw-araw na ritmo. Kapag ginamit sa tamang paraan, kaya nitong baguhin ang iyong iniisip, kilos, at kakayahang tumanggap.
Narito kung paano magsimula. Walang kailangang kagamitan, walang espesyal na setup. Ikaw lang, ang iyong layunin, at ang iyong tinig. Unang ritual sa umaga, pasasalamat bago ang laban. Bago mo tingnan ang cellphone mo, bago mo isipin ang trabaho, utang, o problema, huminto sandali, huminga, at sabihin, sa puso o malakas. Salamat sa panibagong araw na ito. Salamat sa mga biyayang paparating kahit hindi ko pa sila nakikita. Maaring hindi mo maramdamang mayaman ka. Maaring hindi mo pa rin maramdamang handa ka. Pero sa pagsisimula ng araw, sa receiving vibration, nagbubukas ang iyong enerhiya. At ang enerhiya ay humihila ng katulad nito. Gawin itong unang pagkain ng araw mo. Kahit bago ang kape. Sa mga sandaling konektado sa pera, baguhin ang tono. Kapag ikaw ay nagbabayad ng anumang bagay, tinitingnan ang laman ng GCash. Nag-aabot ng barya sa tricycle driver. Nagsuswipe ng card o nag-aabot ng lukot na papel na pera. Sabihin, tahimik, salamat sa daloy ng pera sa buhay ko. Salamat na kaya kong magbigay at tumanggap ng may kapayapaan. Bakit? Dahil karamihan sa atin ay na-stress tuwing may galaw ng pera. Nagiging anxious, takot, o may guilt. Pero kapag dinala mo ang pasasalamat sa bawat transaksyon, unti-unti mong nakikita ang pera. Hindi bilang pasanin, kundi bilang kaagapay. Kapag nahihirapan ka, magsalita pa rin pinakamahirap sabihin ng salamat kapag gumuho ang lahat. Pero iyan mismo ang oras kung kailan ito pinakamakapangyarihan. Kapag ikaw ay hindi natanggap sa trabaho, nahuhuli sa upa, paulit-ulit na tira sa tira, lumulubog sa negatibong pag-iisip. Sabihin ito, salamat dahil hindi ito ang katapusan. Salamat sa lakas na nabubuo ko ngayon. Salamat sa mga paparating kahit hindi ko pa sila nakikita. Hindi ito pagpapanggap. Ito ay pagpoposisyon para sa mas mabuti. Tumutugon ang universo sa enerhiya sa likod ng iyong mga salita. At kapag pananampalataya ang laman nito, kahit sa gitna ng dilim, gumagalaw ang mga pintuan. Bago matulog, i-anchor ang enerhiya. Bago matulog, maglaan ng 2 minuto. Walang cellphone, walang ingay. Ikaw lang at ang puso mo. Ibulong ang mga salitang ito. Salamat sa lahat ng nangyari ngayon, nakikita man o hindi. Salamat sa kasaganahang papalapit na sa akin. Ipinapadala mo sa subconscious mo ang mensaheng, ligtas ako, inaalagaan ako, naniniwala ako. At ang mensaheng iyon ay patuloy na iikot sa iyong utak habang natutulog ka. Binabago ang iyong pakiramdam, pag-iisip, at ina-attract kinabukasan. Gamitin. Habang nagvi-visualize ng mga pangarap maglaan ng ilang sandali, bawat linggo para isalarawan ang iyong pangarap. Isang sariling tahanan, bayad na hospital bill, negosyong lumalago, trabahong may respeto at tamang sahod. Habang iniisip mo ito, sabihin, salamat, paparating na ito. Salamat, para sa akin ito. Hindi ka nagmamakaawa, hindi mo ito hinahabol, inaangkin mo ito, nang may kababaang loob at bukas na loob. Ito ay pagsasama ng visualization at vibrational alignment, eksaktong prinsipyo ng parehong Budismo at manifestation. Araw-araw na sandalan, maliliit na sandaling may kabuluhan. Pwede mo ring sabihing salamat habang nagtutupi ng damit, naghahain sa pamilya, naghihintay sa pila, naglalakad pa uwi pagkatapos ng mahabang araw. Dahil bawat sandali ay may binhi ng pagbabago kung iyong bibendisyunan. Simple lang ang mga salita, tahimik ang pagsasanay. Pero sa paglipas ng panahon, ang maliliit na pagbabago ay lumilikha ng malalakas na alon. Hindi mo na sinusubukang kontrolin ang pera, inaanyayahan mo na ito sa biyaya, sa pagbubukas, at sa frequency ng salamat. Ang epekto ng alon, tunay na himala, mula sa araw-araw na pagsasanay. Ang pagbabago ay hindi palaging dumarating na parang kulog. Minsan, ito ay nagsisimula bilang isang bulong, banayad, halos hindi pansin, tila walang nangyayari.
Pero araw-araw, ang iyong enerhiya ay unti-unting nagbabago. At ang pagbabagong ito ay lumalaganap palabas, sumasalamin sa mundo sa paligid mo. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta. Mararamdaman mo ito sa paraan ng iyong pagtugon, sa tindig mo sa sarili mo, sa kung paano nagiging iba ang tugon ng buhay sa iyo. Ito ang ripple effect. At palaging nagsisimula ito sa loob. Mula sa pagtutol, patungo sa pagtanggap, isang lalaki na matagal ng baon sa utang ay nagsimulang bumulong ng salamat tuwing umaga. Bago pa niya buksan ang maliit niyang tindahan ng hardware, hindi siya nanalo sa loto. Pero sa loob lang ng ilang linggo, napansin niya. Bumababalik ang mga dating customer. Mas kaunti ang biglaang gastos. May kapayapaan na sa kanyang mga desisyon. Hindi lang kumita ng mas malaki ang tindahan. Nagbago ang kanyang relasyon sa pera. At bilang tugon, nagsimulang gumalang din ang pera sa kanya. Hindi isang milagro, kundi isang salamin. Tahimik na pagbabago ng isang ina. Isang single mom sa Quezon City ang nagsabing salamat habang nagluluto ng lugaw para sa kanyang mga anak. Kahit huling takal ng bigas na lang ang natitira. Hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil hindi niya hinayaang magsara ang kanyang puso. At ang enerhiyang iyon, malumanay, bukas, puno ng pasasalamat, ang naging pinanggagalingan ng kanyang lakas. Napansin niya, nakakuha ng scholarship ang kanyang anak. May kaibigang nag-alok ng part-time na trabaho. May tulong na dumating. Hindi niya kailangang mamalimos para dito. Himala ba ito? O naka-align lang siya sa enerhiya ng pagtanggap? Siguro pareho. Ang salamat ay hindi mahika. Isa itong magneto. Hindi mo kailangang pilitin ang himala. Inaakit mo sila sa pagiging sisidlan na handa ng tumanggap. At ang pasasalamat, kapag sinambit ng may layunin, ay nagiging magnet para sa alignment. Mapapansin mong, may mga bagong ideya na dumarating. May mga taong handang tumulong, bigla na lang. May mga diskwento, regalo, o pangalawang pagkakataon. May kapayapaan sa mga sitwasyong dati pinagmumulan ng takot. Nagsisimula kang muling magtiwala sa sarili mong kutob. Mas malinaw kang tumingin sa buhay. At ang bawat desisyon mo, hindi na batay sa takot, kundi sa pananampalataya. Ang maliliit na pagbabago ay lumalaki. Ang pasasalamat ay hindi lang nagpapagaan ng damdamin. Ito rin ay nagbibigay ng momentum. Kapag paulit-ulit mong sinasabi ang salamat, mas kaunti ang hinanakit mo. Mas madali mong mapansin ang mga oportunidad. Mas lumalakas ang loob mong sundan ang sarili mong landas. At ang kumpiyansa ay humihikayat ng responsibilidad. At ang responsibilidad ay humihikayat ng gantimpala. Bigla na lang, hindi na tungkol sa pagkakasiya ang kwento mo sa pera, kundi tungkol sa paglago. Hindi palaging malakas ang tunog ng himala. Hindi lahat ng himala ay dramatiko. Minsan, ang mga ito ay tahimik. Isang bayaring nakalimutan mong binayaran na pala. Isang ideyang biglang nagbigay solusyon sa matagal mong problema. Sandaling may malalim na kapayapaan kahit nasa gitna ng kaguluhan. Ang tapang na sabihing hindi sa mga bagay na ubos lang sa'yo. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga echo ng bagong frequency na iyong ginagalawan. Dahil kapag naging salamat ang vibration mo, nagiging sisidlan ng mas marami ang buhay mo. Mas malinaw na pag-iisip, mas malalim na kapayapaan, mas masaganang daloy sa lahat ng anyo. Ang tunay na itinuturo nito tungkol sa kayamanan. Sa lahat ng nabasa mo, may isang katotohanang unti-unting lumilitaw. Ang kayamanan ay hindi lang pera. Hindi lang ito mga numero sa bangko o bagay na nahahawakan. Ang tunay na kayamanan ay isang estado ng pagkatao. Ito ang kakayahang makaramdam ng seguridad sa loob mo, kahit magulo at walang kasiguraduhan ang mundo sa labas. Ito ang paggising na may payapang isipan. Ang paggawa ng desisyon mula sa kalinawan, hindi sa desperasyon. At ang paniniwalang ikaw ay suportado, hindi lang ng ibang tao, kundi ng enerhiyang bitbit mo ngayon. Pananaw ng Budismo, kasaganaan.
Bilang pagkaka-align, hindi kailanman hinabol ng karunungang Budista ang karangyaan. Itinuro nito kung paano pakawalan ang attachment. At sa proseso, nabuksan ang daluyan para sa natural na pagdaloy ng kasaganaan. Dahil kapag huminto ka sa pagkapit, pagdududa, at takot, nagsisimula kang tumanggap. Hindi lang sa pananalapi kundi sa damdamin, sa espiritu, sa enerhiya. Nagiging magneto ka, hindi lang sa pera, kundi sa kapayapaan, mga ideya, mga oportunidad na ka-align ng layunin mo. At mula sa espasyong iyon, ang panlabas na kayamanan ay sumasalamin sa panloob mong linaw. Ang universo ay salamin ng iyong pagkatao. Madalas nating itanong, paano ako magkakaroon ng mas marami? Ngunit ang mas malalim na tanong ay, sino ba ang nagiging ako at pinapayagan ba ng taong iyon ang mas marami pang dumating? Dahil ang pera ay enerhiya. At ang enerhiya ay dumadaloy, kung saan ito malugod na tinatanggap, hindi kung saan ito hinahabol. Sa sandaling nagsimula kang magsalita sa frequency ng pasasalamat, hindi mo na tinutulak palayo ang yaman gamit ang takot, guilt, o kahihiyan. Nagsisimula kang mabuhay sa parehong daloy ng kasaganaan. At sa isang iglap, hindi mo na hinahabol ang pera. Nagiging ikaw ang taong kusang dinadaluyan nito. Huling mensahe at panawagan sa panloob na pagkilos. Ngayon alam mo na, hindi ito lihim na orasyon. Hindi ito mahikang formula. Kundi dalawang simpleng salita. Salamat. Mga salitang hindi humihiling, kundi tumatanggap. Mga salitang hindi namamalimos, kundi nakikiayon. Sa mundong abalang tumatakbo, humahabol sa trabaho, pagpapatunay at seguridad, inaanyayahan kang gumawa ng mas makapangyarihang bagay. Huminto. Huminga. Magsalita. At sa pagitan ng iyong mga salita at ng iyong mundo, may puwang para sa mga himala. Susunod na 7 araw, isang simpleng hamon sa loob ng 7 araw. Sabihin ang salamat paggising mo pa lang sa umaga. Sabihin ang salamat tuwing may transaksyon sa pera, gaano man ito kaliit. Sabihin ang salamat kapag may maganda o biyayang dumating. Sabihin ang salamat kahit sa gitna ng masakit o mahirap. Sabihin ang salamat bago matulog. Huwag kang mabahala kung parang kakaiba sa simula. Ang mahalaga ay ang konsistensya. Magsalita ng may pananampalataya, hindi pamimilit. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang mundo. Kumbinsihin mo ang iyong enerhiya. At nakikinig ang enerhiya kapag sinabihan mo ito ng tapat. Isang huling katotohanan, hindi mo kailangang maging ibang tao para mabuhay ng mas maganda. Hindi mo kailangang maging mas mayaman, mas matalino, mas masuwerte, o mas maingay. Ang kailangan mo lang ay kausapin ng iba ang buhay na mayroon ka na. Buksan mo ang iyong mga braso, ang iyong puso, ang iyong vibration at sabihin, salamat. Dahil ang dalawang salitang yon, sila ang pintuan. Sa kapayapaan, sa kalinawan, sa daloy ng kasaganaan, sa panloob na yaman na walang sino man ang maaaring kumuha sa iyo magsimula ngayon. Gumagalaw na ang mga himala. Naghihintay na lang sila ng iyong mga salita.